Sa umagang ito, salamat sa mga awit, sa mga patutuo. At ating tinalakay noong nakaraan ng pamagat na anong pamagat? The time of Jacob's trouble. Yun ay ating tinalakay. Aspito ng propesiya ng Jeremiah. Jeremiah chapter 13 hanggang doon sa 7. At ito ay isang propesiya ng Jeremiah patungkol sa panahon ng tinatawag na Jacob troubles. At iyan ay ating pag-aaralan. Ngayon ay ating babalikan ang ating pamagat na The Seven Trumpets. At The Seven Trumpets, siyempre, kung may Seven Trumpets, mayroon gagamit ng trumpets. Yun ay ang Seven Angels. Ngunit ang seventh angel na ito ay napakalaga na maintindihan natin. Dahil kung iyong titingnan ng ating graphic ba yung tawag dito? Yung ating graphic o chart, ano man ang gusto niyo tawag, mayroon lamang 7 years ang allotted time. Pero makikita natin na ang seven trumpet ay hindi lang ito ang laman ng 7 years. Mayroon din 7 vials. Kaya, kung may 7 anghel ng 7 trumpets, ay may 7 vials naman, may 7 anghel, lalabas na kung ibibigay mo kung ilalagay mo sa drawing, para mo lang kulang ang 7 years. Di ba? Dahil 7 anghel sa 7 taon, another 7 anghel sa 7 taon. Paano itong pagkakasyahin ng another 7 angel sa 7 trumpet at another 7 angel sa another 7 vial. Kaya, napaka-importante na maintindihan natin ang Book of Revelation upang luminaw sa atin. Kaya nga sabi ko, Bible, Revelation is not the book of mystery. Revelation is the open book. The open book o the interpreted book. Kung itong revelation nito ay sa ibang tao ay magulo, na parang kakasalungan-salungan, pero sa mga anak ng Diyos ay hindi po ganun. Makikita natin na bago dumating ang 7 trump ministry, mayroon din katawag na 7 angel ministry to the Gentiles. Pero pagdating sa Revelation 7, the last angel, when he began to sound the mystery of the single mystery about the salvation of the Gentiles is over. Ibig sabihin, open na, revealed na. Hindi ibig sabihin, wala nang kaligtasan, kundi means wala nang mystery. Revelated na. Kaya ang tao dapat, ang mga hintel ay madala doon sa open revelation about the 7th angel, dahil kung hindi, wala rin siyang pag-asa na mapasama doon sa kaligtasan ng mga hintel. Dahil ang ating pag-uusapan, pagkatapos ng 7th angel, doon sa hintel, papasok dito ang 7th angel sa 7th trumpet. Ibig ko sabihin, ang 7th angel na ginamit sa panahon ng hintel,
yan din ang seventh angel na ginamit sa panahon ng the trump. Dahil hindi naman sinabi doon na ang pitong mata ng Diyos ay, hindi naman sinabi doon na ang mata ng Diyos ay 21. Ha? Kaya ko sinasabi 21 dahil 35 yung activities niya. Pitong activities ang mga angel yan. Pero hindi natin naman yung matatalakay. Kaya ang akin lang binabakit ngayon, yung first activities ng angel sa Gentiles, ang 7 eyes of God, ang 7 eyes of God, siya rin ang 7 mouth of God, means the trumpet. Kaya nakasasakyan mo ninyo. The 7 mouth of God means the message, the trumpet. Ang may pitong trumpeta, ang Diyos sa loob lamang ng 7 taon. Pero kung may 7 ministry ang 7 trumpeta, mayroon din activities ang 7 vials. Nakikita ba natin yung 7 vials sa Bible? Okay. Ang 7 vials, makikita niyo sa Revelation chapter 16. Hanggang doon sa 17, 16 hanggang 17. Makikita niyo yan ang 7 vials. Gusto ko na ito para maintindihan ninyo. Revelation 16, chapter 1 hanggang chapter 16, verse 1 hanggang 17. Diyan mo makikita ang 7 vials. Okay. Ating binuksan ang the 7 trumpets sa pin. Pero kung iyo makikita, dahil 7 taon lang ito, mukhang kailangan natin maintindihan kung ano ang mga first trumpet, second trumpet, o third trumpet. Dahil pag binasa natin ang Biblia, parang ang trumpet ay parang ganun lang, trumpet lang. Ano ba yung trumpet na yan? Pero maintindihan natin na ang first trumpet, second trumpet, o third trumpet ay dahil may clear panahon, mayroon dating 2 layunin dito. Ang layunin nito ay ginagampanan ng same angel. Ibig sabihin, ang angel ng first trumpet na nag-blow, siya rin ang angel sa first vials. Kaya, pag nabasa niyo yung first trumpet, at nabasa niyo yung angel sa first vials, isang angel yun, kaiba lamang dahil ang kanyang function ay, ang trumpet ay the message, and the vials is the manifestations. Katulad ng ating pagtatalakay doon sa voice, sound, at saka trump, yung manifestation yun. Yung same angel na may hawak ng trumpet, siya rin ang may tungkulin para mag-blow ng vials. Kaya, bagamat ang trumpet ay mensahe, alam natin, pag sinabing trumpet, message yun. Hindi natin i-retaliate kasi matatagal na naman tayo nag-aaral. Pag sinabing trumpet, sa Old Testament, means message. Pero, bawat trumpet may kanya-kanyang mensahe. May mensahe ng tagumpay, may mensahe ng pagbabaga, may mensahe ng victory. Yan ang trabaho ng trumpet. Kaya, pag tinignan natin ang mga trumpet, ay atin isa-isahin muna ang basahin natin ang mga trumpet para maintindihan natin kung ano ang laman ng trumpet. Pag sinabi natin trumpet, ito ay nasa posisyon ng spiritual dimension sa langit o terminology natin langit.
Pero heavenly dimension, ibig sabihin, hawak ng Diyos. Pag sinabi natin, trumpet. Okay. Pero doon sa mensahe, ay ating makikita ang kanilang manifestation. Ang manifestation na makikita natin, yun ang gagampanan ng 7 vials. Okay. Kaya basahin natin yung first trumpet para maintindihan natin. Para kung pinasa natin ang 7 vials, maintindihan natin na yung pala ang ibig sabihin ng sitwasyon. Chapter 8. Okay. Verse 6. Isa-isang trumpet basahin. Verse 6. At ang 7 anghel na may 7 pakama ay nagsihanda upang magsihihip. 7. At tumihip ang una at nagkaroon ng granizo at ng apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa, at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog, at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog, at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Okay. Now, speaking of green herbs, ito ay nagpapakita ito ng population ng tao. At pag binasa mong green grass tree, ay categorically ng tao yon. Pag sinabing green grass, sabihin mababang tao man, ang green, yung third part, ay yung trees, ay pinapakita dito yung kanyang level, mga malalaking tao o mababang tao, halo po yun. At sabi diyan, nasunog nung unang tumunog ang pakakak. Pero ito, tanda natin, mensahe. Pakakak ito, wala pa, hindi pa ito na-execute. Dahil narinig lang ito ni Juan, nang tumunog ang unang pakakak, ay narinig niya kung ano ang mangyayari dito sa lupa. Yan ang unang narinig, ay ang execution ng mga ngaral ng Diyos. At sabi diyan sa, ano mo nang mabila sa brother? 7. Verse 7. Verse 7. Makikita natin na ang verse 7, the first angel sounded, and there followed hell and mingled with fire and mingled with blood. Sino ang may ministry ng fire? Sino ang may ministry ng blood? Kaya, ibig sabihin, ang kanilang ministry ay magiging madugo o makapangyarihan. Na ibig sabihin ng talata, ito rin ang mensahe na makakapanakit sa tao. Alam mo ba na mensahe na makakapanakit sa tao? Alam mo ba na marunong na tayo mag-approach sa tao. Pero pag wala ng panahon, wala ng panahon, binibitawan mo na yung mga salitan. Hindi na naman tayo magkikita, bahala ka, tumanggap ka o hindi. Diba? Kasi wala ng panahon. Kaya, ang inimisahin mo, kung ano ang katotohanan, bahala ka sa buhay mo. At ito ang ministry ng fire and blood. That's the reason na same estado ay ito ang first bias. Yung message nila, ang aral nila, ito ang unang parusa sa lupa. Same time, ating naman pinag-aral ng karaan na ang first trumpet ay naroon din ang pagtawag sa mga ngaral. Kasi wala naman magiging mga ngaral. Walang mga ngaral kung walang mga ngaral. Kaya, tatawagin sa first trumpet ang mga ngaral at pati ang aral. Ang aral at ang mga ngaral. At ang kanilang aral ay saktan ang lupa. The first trumpet is the first vials. Tingnan natin kung parehas pa. Sa 16.
16, 1 to 2. Pakibasa, brother. At narito ang isang malakas na tinig na mula sa santuari na nagsasabi sa pitong anghel, "Pumayo kayo at ibuhos ninyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa." 2. At tumayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa. At naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na iyon. At nagsisamba sa kanyang larawan. Okay. Now, alam naman natin, pinag-aralan natin ang larawan. Ang larawan is the image of the beast ay ang Amerika na siyang susuporta sa larawan, sasamba sa larawan. At sabi diyan, masasaktan sa mga taong sumasang-ayon dahil ang kanilang, kung ating titingnan ngayon sa Israel, iniipit ang gusto na si Netanyahu. Kaya nga gusto ng United Nations mag-eleksyon na sa Israel. Bakit? Dahil sabi ng United Nations, nagkaroon ng major election, boto, 15 candidates, 15 may karapatang bumoto. Kung ang Israel ba ay dapat nang umalis doon sa inaagaw nilang teritoryo, ang boto ay 9 versus 6. Ibig sabihin, talo ang Israel. Sa salita, kaya dahil talo, ang pinakaunang decision na bibigyan ng Israel ng 2016. Kung hindi ko nagkakamali, November something, or March, hindi ko, basta alam ko mga November. Bibigyan lang sila ng November. At nang tinanong si Netanyahu, sabi ni Netanyahu, kung ano ang aming tayo noon, siya rin ang aming tayo ngayon. Hindi ang tayo nangyayari. Kaya, itong ibang na to ay magpapagalit sa Israel. Bagamat hindi lang Israel, mga spiritual. Ang ating pinag-uusapan dito ay spiritual. Hindi kasama ang anuman, kundi yung spiritual. Now, sabi niyan, and he had his hand alin, na-tiklop yung pasil ko, yung Bible ko. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men. Nasaktan ang, ano yun sa Tagalog, pag-ibasa yung nasaktan ang kanilang, pag-ibasa ng Tagalog. At tumayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na iyon. Okay. Naging sugat at naging mabigat. Masama. Ibig sabihin, sabi niya, the grievous sore upon the men. Masakit para sa kanila. Masama para sa kanila. Why? Because this is the message. The judgment of the Gentiles ay nagwawakas na. Kaya, same time, ang trumpet ay, ang mensahe ng trumpet ay mag-alert sa mga Israel na kailangan na nilang bumalik dahil nagpe-prepare sila sa isang malaking sitwasyon. Kaya, makikita natin na ang first triumph ay mensahe para sa anak ng Diyos sa mga Israel. Same time, ang mensahe ng pagpapabalik ay mayroong kadugtong mensahe laban sa mundo. Dahil hindi naman sila papatayin kung ang mensahe nila ay masaya, di ba? Kaya nga sabi nga, nasusugatan sila sa mensahe ito. Ito yung napakagaan na bias. Pero, sa mga tao mataas ang pride, hindi ito magaan. Dahil masasaktan sila. Kaya, the first bias is against the condemnation at para sila masaktan.
Kaya tingnan natin yung ministry sa 8. Balikan natin yung binasa natin kanina. Sa 6. And the 7 angels at the 7 trumpets prepared themselves to the sound. The first angel sounded, and there followed hell and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth. And the third part of trees was born up, and all green grass was born up. Ito yung pinapakitang sila ay masasaktan. Pero hindi ito pa, wala pa itong masasabi natin na total judgment, dahil ito pala ang first bias na nararanasan ng mga tao na pag ang mensahe ay masakit. Sabi ni Pablo, ang salita ng Diyos ay sumusugat, at hindi lang sumusugat, naghihiwalay pa ng kaluluwa at ano pa? Naghihiwalay sa kaguturan ng kaluluwa. At ito ang first bias. Dahil ang same angel na may hawang trumpet, sabi niya sa 16, go, magpatuloy ka. Ang utos sa kanila sa 16 ay magpatuloy sila. Sabi niyan, and I heard a great voice out of the temple saying to the seventh angel, go your way, and pour out the vial, the wrath of God upon the earth. Sa daling salita, the first trumpet ay mensahe ng kaligtasan sa Israel. Both sides, sa kabilang side ay parusa. Alam mo ba na hindi naman total dudurugin ng Diyos ang lupang ito na walang mensahe. Di ba? Kaya ito ang seventh trumpet, ito yung final message sa earth. At yung makikita sa ating binasa kanina sa 16, ang nakarinig sa kanilang mensahe nila tayo ay ang mga taong may mga predestinated na may tatak na 666. Ibig sabihin, wala na yung bride. Hello? Nakukuha ba natin yung training? Nang magsimula ang first trumpet, ang kanilang mensahe ay nakasaktan ng mga tao na hindi mga Israel. Pero sa mga Israel ay naging daan upang sila ay mabuhay ng total. Ibig sabihin, the final quickening, makikitin sila. Bakit? Dahil ang kanilang mensahe ay manakit. Alam mo itong mga Israel, mga nito medyo may pagka, tawag nito? Sakista. Kasi, imagine mo, pag silang mo pa lang, kaaway mo na lahat ng mundo. Tapos lalaki ka talaga na lumalaban. Ngayon, narito ang dalawang lingkod ng Diyos na walang ginawa kung hindi saktan ang mundo. Ikaw, na Israel, anong sasabihin mo? Ito na. Ito na yung hinihintay namin sa Malakay, sa Zechariah chapter 4. Diba? Sa Zechariah chapter 4, verse 4, hanggang doon sa dulo. Ano yun? Ano doon? Nagtatanong sila, sino ito? Na dalawang ulit. Basahin na natin, for the sake ng record. Para Zechariah chapter 12. Chapter 4, chapter 4, verse 13 hanggang 4, ha? Tapos paktaw ka na doon sa 14. May dalawang puno ng uligo sa city, Liaon. Isa sa damong kanan ng pasa at ang isa sa damong kaliwa niyon. 4. At aking sumagot at nagsalita sa akin na nakikipag-usap sa akin na aking sinabi, ano mga bagay ito, Panginoon ko? 14. Na magkali, sinabi niya, ito ang dalawang anak na pinahira ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon
ng buong lupa. Amen. Okay. Yan ang dalawang propetang pinahiran. Ngayon, ano ang sabi niya na pinahiran na yan sa ano ang kanilang papel? Okay, tingnan natin para makita natin ang papel niya. 11 verse 4. Revelation 11 verse 4 hanggang sa 6. Revelation chapter 11, verse 4, 5 to 6. Ang mga ito yung dalawang punong libo at ang dalawang kandelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung nasain ng sinuman na sila ipahamak ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sinuman na sila ipahamak ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. 6. Ang mga ito'y may kapangyarihan magsara ng langit upang pagpumulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapanindugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Okay. Sa daling salita, the first trumpet ay magpo-produce ng 2 prophets at ang 2 prophets ay maglalabas ng mensahe. At ang kanilang mensahe ay, binanggit ko na kanina, ay para sa kaligtasan ng Israel at same time ang mensahe nila para sa bias ng mga hintel o sa sanglibutan. Kaya, same angel na nag-trumpet sa langit, sabi ng Bible, magpatuloy ka dahil mayroon din silang trabaho magbabuhos ng bias. Mangkok. Mangkok sa Tagalog. Magbuhos ng mangkok. At saan daw nakatayo ang dalawang propeta? Sa Diyos na naroon sa tabi ng mangkok. Nabasa ba ninyo yun kanina? Yung doon sa Sakariya, yung tungkol sa mangkok. Ano doon outside. Dito rin sa port, Meron din? port, Kasi basahin. na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. To only pray and not to candlesticks standing before God on the heart. Wala. Meron ba diyan, mangkok? Doon sa purpur, sa kare. Sa kaya. Okay. Sa dalit salita, mayroon silang trabaho sa mangkok. Pero, tanda natin, kailangan luminaw sa inyo na hindi 14 anghel ang pinag-usapan natin. Dahil ang same na nag-Trump ay mayroon siyang inutusan pa rin siya na magbuhos ng galit ng mangkok. Puno ng galit ng mangkok. Ibig sabihin, the bias, the judgment ay ginagampanan ng trumpet and the bias. At yun ang unang trumpet. At doon sa trumpet ay kasunod doon ang bias. Okay. Yan ang first trumpet. Yan ang dapat natin makita. The first trumpet. At the second trumpet, asa tayo? Sa 8, balik. Verse 8. Verse 8. Ayos din to kasi ito nga ang kanilang ministry. At tumihip ang ikalawang anghel at tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay mabulusok sa dagat. At ang ikatong bahagi ng dagat ay naging dulo. Amen. Okay, tuloy mo sa 9. At namatay. 9. At namatay ang ikatong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat. Na mga may buhay. At ang ikatong bahagi sa mga daong ay nawala. Okay. Now, ang ministry nila ay sa first hanggang third trumpet ay may kinalaman dito sa judgment sa lupa. Kaya makikita natin palagi magkasama diyan yung fire and blood. Because 2 ministers ang pinag-uusapan dito. At dito ay
ipinapakita na message ang dala nito. Mensahe ang dala nito na mayroon international activities. Mayroon pangbuong mundong kasaysayan. Even the sea ay may kinalaman. Same authority ay ibinibigay doon sa mensahe. At ang mensahe ito ang madahakrak dito sa Revelation 7 na sinabing chapter 7 ng Revelation na huwag saktan totally ang lupa hanggang hindi malatakan ang hindi malatakan ang 144,000. Kaya pagdating dito sa third trumpet ay makikita natin dito, pag-ibasa ka natin sa third trumpet sa 10. Verse 11, chapter 8, verse 10. At tumilip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulog at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bungay ng tubig. 11. At ang pangalan ng bituin ay Ahenho. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahenho at maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. Okay. Kung inyo maalala, ang ating Panginoon, ang si Moses ay galing sa mapait, nagpatamis ng tubig. Pero ito ang mensahe naman dito ay galing sa hindi mapait, ay naging mapait. At dito mga kapatid, ang tatlong trumpet na to, okay, punta muna natin ang sikap trumpet, balikan natin ang 16. Tingnan natin kung parehas. Verse 3. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay sa mga puwit ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. 4. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bubal ng tubig, at naging dugo. 5. At narinig ko ang anghel ng tubig. Okay, nasa ka na. 16.5. Andito lang tayo sa 3. Another bias yan, yung 4. Okay, sa 3. 3 din binasa. Ito. 3 binasa. Okay, basahin mo nga yung 3. 3. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nasa dagat ay nangamatay. Okay. Kaya makikita natin sa second trumpet, and the second angel sounded, and it as well great mountain boiling with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. Kaya makikita natin kung ang panahon ni Moses ay ang mga Egyptian ay hindi tumatalima sa Diyos. Anong ginagawa? Ang tubig ay ginagawang dugo. At ginagawang dugo. At dito mga kapatid ay ang second vials ay siyang mensahe ng dalawang propeta na sino man hindi tumanggap dito ay in-order na yung kanilang destiny o kamatayan. Totally paghiwalay sa Diyos. Totally na pag-separate sa Diyos. Kaya, yung second trump ay pagtatak o panawagan sa 144,000 at same time ay
papatunay na ang mga Hintel ay totally wala nang pag-asa. Kung hindi, sabi yan, the mountain, yung mga matataas na tao, especially to the mountain is the higher people. Ang matataas na tao ay masusunog. Ibig sabihin, parang, alam mo yung kahoy na sinindihan mo, itinapon mo, walang nanghalaga. Sa panahon ng pangangaral nito, ay hindi na i-respeto ng dalawang politita itong mga haring ito, mga politikong ito sa buong mundo. Basura ito sa kanila. At sabi niyan, sa pamagitan ng aral nila, ano ba sabi ni Elijah sa kanyang mga mensahe? Kung inyo matatandaan, ano yung mensahe niya? Kayong mga hari, kayo, Akab, basura kayo. Ha? Yan po ang ibig sabihin ng second camp, ay second bias, ay pag-declare ng dalawang propita na ang mga hari sa mundo ay walang kabuluhan. Mga basura sa harapan ng Diyos. Kaya huwag na kayo pumasok sa politika. Hey, malinaw na sa dalawang propita ang mensahe nila, sabi niyan ay isang bundok na aapuyan at ihahagis na lamang sa dagat. Hindi ba? Sabi ng Panginoon, kahit nga daw yung asin, pag wala ng lasa, pag itinapon, wala nang interesado. At ang bundok is pertaining to the highest position ay walang halaga ng dalawang propita nito. Kaya na ang mundo nagaling dito eh. Sobrang galing. Kasi ang mensahe nila, great news. Masakit. At sabi diyan ay itatapon. At kaya na yung makikita sabi diyan, and the third part of the sea become blood. Ibig sabihin, pag ang tao itapon mo sa dagat, yung mga tao nito sa isang anumang sitwasyon ay magiging walang kabuluhan. Magiging bloody. Ang salita kasing rate, word, rate or blood, halos isa lang ang pinagmulan ng salita yan. Yung salitang rate at saka blood. Kaya kung yung makikita yung tinawag na Red Sea. Bakit tinawag Red Sea? Dahil maraming pinatay doon. Daming buhay na pinatay doon. Daming tubong na hagis doon. Kaya ang tawag yun sa Red Sea. At same time, ang paksa nito na ang bundok ay hinagis, hindi naman ang mga kahoy hinagis, hindi naman literal na kahoy ito. Kung hindi pinapakita na pag ang judgment ng Diyos, katulad sa Yolanda, diba? Anong kaibahan ng mga Romaldi sa ordinaryong tao sa Yolanda? Mayroon ba? Level, kapantay. May nga, alam mo ba, natutuwa ako sa Yolanda eh. Dahil nagbigay ng salita si Romaldi na kung hindi naman ako tatakbo, mayroon pa akong pupuntahan. Iuubos ko ang aking buhay sa paglilingkod sa Diyos. Natutuwa ko doon. Pero iba dito, kasi ito wala talaga. Kasi wala na. Yung si Romaldi may pag-asa. Pero ito wala. Wala pag-asa dahil wala na yung kaligtasan ng mga Hintel. Si Romaldi nakakatuwa. Sabi ko, wala na ako sa politika, mayroon pa naman akong pupuntahan. Mayroon pa akong paglilingkuran. Iubos kong buhay ko sa church namin. Ito. Kasi Victor Baptist, yung asawa niya, si Ivy. Pero ngayon, nagbigay siya na, kasama siya. Kaya mayroon siyang skateboard. Sino nagpag-isip? Si Yolanda lang, matang sa bahay niya. Diba? Ginatok siya ni Yolanda. Kaya dito sa second trumpet, the second trumpet is same as the second bias. Kaya same spiritual angel dahil sila yung pinampalan.
Kaya, inyo lang maunti-unti maano yung 7 years activities. Dahil pag hindi nyo ito makita, parang maraming angel, paano pagkakasya yung 7 years? Kailangan ninyo makita, the seven angel ay mayroon same activities, same angel. Pagkatapos ng first trump, panglo niya ay ang susunod niyang gagawin ay bias. At the third trump ay sabi niya sa 11, and the name of the star is called wormwood, and the third part of the waters become wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. Ito naman ay trabaho pa rin ni Moses, ay bigyan natin ng activities sa ministry ng two prophets. At sabi dito sa third vial sa 16, and the third angel poured out his vial upon the rivers and the fountain of waters, and they become blood. And I heard the angel of the water say, Thou art a righteous, O Lord, which art and shalt be, because thou hast judged those. For they have shed the blood of the saints and the prophets, and they have given them blood to drink, for they are worthy. And I heard another out of the altar say, Amen, so Lord God Almighty, the true and righteousness and our judgment. At dito ay pinapakita na sa third vials ay sabi niyan, God is the true and righteousness and our judgment. Siya ay may makatuwiran sa kanyang mga hatol dahil ang kanyang hatol ay totoo. Why? Because iniligtas niya ang dapat iligtas, pinarusahan niya ang dapat iparusa. Kaya kung inyo naalala, mayroon tayong pasya noon na ang pag-aani ng Diyos ay sabay. Sabay sa mabuti at sabay sa masama. Dahil ganito ang Diyos gumagawa. The trumpet and the vials go together. Ganyan niya ay ini-execute ang 7 taon. Dahil Argentine na ito, maikling panahon. Sabi ng Bible, maikling panahon, kaya kailangan ang execution nito ay double time. Pero Saint Angel, katanda natin Saint Angel, na siya rin ang nag-execute. At katapos niya ng trump, nakapag-mensahe siya sa isaktong sitwasyon at kaligtasan, ay gayon naman ang bias ay sinasabay niya sa isaktong panahon din ng kaparusahan. Kaya, basta patay ng 2 propeta, bago siya mamatay, mayroon siyang pahabol na mensahe. At ang the fourth trumpet, basahin natin the fourth trumpet sa 8, 9, sa 9 kababa, sa 12 kababa, sa 8, 12. 8 to 12. At ibinuhos ng ika-4 ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya na pasunog ng apoy ang mga tao. 9. At nasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila na nagsisi upang sila'y luwalatiin. 10. At ibinuhos ng ika-5 ang kanyang mangkok. Sandali. Saan ka nagsimula? 8, hindi, chapter 8, verse 12. 8, 12. Verse 8. Chapter 8, verse 12. Verse 8. Okay, chapter 8, verse 12. Chapter 8, verse 12. Verse 10. At umihip ang ika-4 ng anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan
at ang ikatlong bahagi ng bituin, upang pagdilim ang ikatlong bahagi nila at upang ang ikatlong bahagi ng paghapon ay huwag liliwanag at gayon din naman ang gabi. At nakita ko at narinig ko ang isang agila na lumilipad sa pagitan ng langit na nagsasabi ng malakas na tinig, Saba! Saba! Saba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga ibang tunog ng patarak ng tatlong anghel na magsisihip pa. Okay. Now, the last message ng two prophets. The last message ay, sabi niya, the fourth angel sound, the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so that the third part of them was darkened, and they shone not the third part of it, and the night likewise. Ibig sabihin nito, the third part of the earth. The third part of the earth ay, may tinatawag tayo the first word, second word, third word, di ba? Kung ating titingnan, the third part of the earth ay pertaining sa mga taong against, karamihan ay against sa Israel. Number one na, ang against sa Israel, dito sa parting Hindu, Muslim, China, Russia, ito mga ito ay almost against Israel. At dito ay pinapakita na sabi dito, hindi na sisikatan sila ng liwanag. Totally, the salvation totally ay become dark. At pangalawa, ang kanilang huling mensahe para naman ito sa Catholicism. And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven sea with a loud voice, Woe, woe to the inhabitant of the earth, the reason of their voices of the trump of the three angels which are yet sound. Ang last message ng fourth ng two prophets ay pagtutan ng destruction sa ibang panig ng mundo at warning na ang Roman Catholic ay papasok na sa Israel. Dahil sabi diyan, woe sa mga nakatira sa lupa para doon sa tatlo pang anghel na sasalitahin. Sa masalita, ang matinding trabaho ay ang pantatlong trumpeta. Yung tatlong trumpeta, apat, lima, anim, at dito ay ipinapakita yung mataas na destruction. The first woe na ating na pinag-aralan ay ang panupo ng Papa dito. That's the first woe. Ano ba yung Tagalog sa woe? Kaabahan sa lupa. Bakit kaabahan? Dahil una-una, ano mangyayari sa Israel? Sa 144,000 na naligtas dito sa mga mensahe nito. Papatayin. Unti-unti sila. Kaya, ang buong mundo ay nawalan na ng mga taong respetado. Tanging ang natitirang respetado na lang dito sa panahon ito ay ang ilang bansa, Europa at possible ang China. Pero ang iba ay hindi nakaroon respeto. Bakit? Ang Russia, umatake na sa Israel, tapos na dito. Ang Amerika ay nawala na ng authority, nawala na ng power. Kaya sa panahon ito ay wala ng mga makapangyarihan. At dito sa diyan, woe ang nakadahan sa lupa dahil
Dito ay uupo ang taong makapangyarihan. At siya ang uupo. Alam mo ba, pinag-aaralan ko ang Jerusalem. Sa 1914 declaration pa lang, malinaw na may motibo na ang Vatican. Doon pa lang, ang United Nations ay nagdeklara na ang Jerusalem ay neutral na lugar. Pagmamayari ng kahit sinong bansa. Noong pa lang, medyo makikita mo na. Pero hindi naman pwede kahit sino na lang gumawa. Kaya ang caretaker ay ang Vatican. Ang Jerusalem. Kaya, may makakapigil ba pag umupo siya dito? Wala. Wala kasi siya caretaker niyan. Ang sabi ng Biblia, susuportaran siya ng 10 bansa. Makapangyarihang bansa sa Europa. Pero ito, makikita natin, pagdating sa ibang trumpet, ay mababago yun. May bibisto yun. Okay. Kung ang first trumpet ay siyang last warning, sino ang aatakihin niya dito? Sino ang aatakihin niya? Ay ang Catholicism. At ang dahilan na siya ay papatayin. Dahil ang aatakihin niya ay ang Catholicism. Dahil alam naman natin ang Israel hindi naniwala kahit tuloy yun. Sino makapangyarihan doon? Sa panahon na yun, ay ang Romanism at ang Israel. Sino ang kalaban ng Israel? Ang Romanism. That's the reason, ang nag-end ang kanilang buhay, pinatay sa Revelation 11, makikita natin, dito may change gift dito, may Christmas din dito eh. Tingnan natin. Sino yung mahilig sa Christmas? Ito. Okay. Revelation 10:11, verse 9, hanggang 11. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanawa sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati. At hindi itutulong ang kanilang mga bangkay ay malibing. 10. At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay mga gagalak tungkol sa kanila at mga tutuwa. At sila'y magpapadalahan ng mga kaloob sapagkat ang 2 propetang ito ay nagpahirap sa nananahan sa ibabaw ng lupa. Okay. Ano daw ang ginawa itong ng propeta itong 4 na 2 propeta? Nagpahirap. Nagpahirap dahil iba't yung 4 na mensahe nila ay puro pananakit sa tao. Ikaw saktan ka, hindi ka magaganti. Kaya, nang mamatay ang propeta nito, ano sabi yan? Christmas, ang buong Pilipinas, buong mundo. Nag-change gift. Wala naman masama yung gift, huwag na lang change. Kasi mag-change gift, parang talata ito eh. Ano sabi dyan? Sila nagpadalahan ng mga kaloob. Nagpadalahan ng mga kaloob. Dahil sinaktan sila ng 2 propeta, ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Sino ang nanakit? 2 propeta. Ang 2 propeta. Kaya, ang first trump, second trump, third trump, ay pawang bias. Nakuha ninyo? Bias of the Lord. The fourth bias ay pagpapatibay sa mga 144,000 na tayuan din yan dahil ako magpapaalam na mamamatay na kami dahil pinag-iinitan na kami ng mundo at same time ay ipinakilala nila na ang Catholicism ang siyang may plano kung paano ibinagsak ang bansang Israel. Wala pang Katoliko noon, pero ang Romanism siya pa rin ang Catholicism. Yan ang dapat nila ngayon sa isip. Alam, pinag-aralan na natin yan. The imperialism, doon. Alam mo ba, dito sa mundo, ang mga pare, may 2 mukha yun.
ang white pope at saka tinatawag natin black pope. Yes. Yung black pope, yun ang tinatawag natin na Jesuit politika. Kaya nga, sino ang pope ngayon? Si Francis ay isang black pope. Siya ay black pope. Kaya nga, nakapaikot sa kanya namin mga naka-black eh. Kasi, he is the black pope. Ibig sabihin, bakit nakasuot siya ng dami? Ang kanyang faith ay black pope. Na ibig sabihin, politikang pope, hindi religious pope, politics pope. Kaya, ang mga politics pope, dito sa Pilipinas, maraming mga press politics. Sino yan? Bigyan niyo akong pangalan. Sino mga press politics sa Pilipinas? Si Balwig, sino pa? Si Balwig! Press, si Running Priest. si Running Priest. Si Reyes. Oh, yung nasa abroad ngayon. Si, yung taga sa Bacolod, yun. Yung assistant ng, si Raylan Sison. Yung tiyuhin ko, na press ng nanay ko. Sumasayaw pa sa misa yan pagdating sa kampanya. Ibig sabihin, maraming black. Hindi ko siya sabi black negative yun. Sinasabi ko, yun ang kanilang identification. Mga political, sumusuporta sa kaliwa, pangkanan. Ibig sabihin, politika na eh. Sumuporta siya sa kaliwa, sumuporta sa kahit sino, bila sumuporta basta panig sa kanila. Ang tawag yan na black pope. Ngayon, baka maligaw tayo sa issue. Ang pang-apat na Trump ay i-declare niya na sabi niya, wo. Ibig sabihin, mayroon siya mensahe. Kawawa ang lupa. Bakit kawawa? Dahil dito magagalaw ang sino man hindi magpapatatak o hindi sasang-ayon sa 66 ay anong gagawin? Papatayin. Sino man. Pero wala na tayo dito, kaya malayo na tayo dito. Malayo. Pero, ano ba yan? Ano sabi niya sa port, sa 5th, tingnan natin sa bias, pang-apat na bias, chapter 16 verse 8. At ibinubos ng ikapat ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. 9. At nasunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nangagsisi upang sila'y luwalhatiin. Okay. Alam mo, in sobrang init, this is the crisis in that time. Sa Fort Bayal ay darating ang crisis. And men were scourged with great heat and dusting the name of God, which has power over this place, and they repented not to give Him glory. The first trumpet ay ang pagpapatatag sa mga 140,000. Same time ay ang mga tao ay magsisimula ng maghirap. Bakit kaya maghihirap ang tao? Dahil sa panahon ito, ay magsisimula na hindi ka makabili, hindi ka hindi ka makapagbinta. Ang ibig sabihin, kung paano ang slave, sa panahon ng Egypt, ay kontrolado ang tao, kung paano sa pamilya kontrolado ang tao, dito, kontrolado ang buong mundo. Kayo, pamulmul pa yung mga tao ngayon, pagdating dito, mayroon ng declaration, mayroon ng tinatawag, dito na ipapatuwad ang tinatawag 16, ano tawag yan? 16 declaration? Article 16. Ano yun? Bigyan niyo ako ng isa lang o dalawa. What is the... You cannot buy insert without a number. You cannot go to school without a number. Oh, yun iba. Okay. Sa hospital without a number. Okay. Without this number, dito ay ilalagay na.
ngayon pa lang ang tao, magdala ka lang ng pera sa bangko, magdala kang 100,000, hindi ka tatanggapin yun. Hahanapan ka ng ebidensya bakit may 100,000 ka. Doon, mas matindi. Dahil, patas na nila ang masusunod. Dito na matutupad yung one word money. One word government. Dahil, yun ang sabi ng pahirap sa lupa. Bakit? Kawawa ang tao. Ikaw, pangilan mo daw? Pangilan mo lang natin binasa kanina. Pang-apat na mo ay kawawa ang lupa. Dahil hindi na sila makagawa, makakilos. Minsan yung mga bata, pag sinabi, "Hoy, isipin maaga. Antok pa ako, Nay. Daddy, antok pa." Kahit ba hindi na obra yun. Wala na hindi obra. Kasi kawawa, sabi. Kawawa ang tao. And men were started the great king and blasphemed the name of God. At sila ay magagalit sa Diyos. Magagalit kung bakit pa sila sinila. Dahil pahirap ang kanilang nararanasan. That's the fourth vials and the fourth trumpet. The fifth trumpet ay nasa na? Sa chapter 9. Ito na yung matindi. Dahil ito na yung manifestation ng hayop. Hindi na ordinaryo ang kanyang chapter 9 verse 1. Mahaba ito At umihip ang ikalimang anghel. At nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. At sa kanyang ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. 2. At binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailan lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking lutuang bakal. At nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. 3. At nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga kalakdan sa lupa na may kapangyarihan. 4. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Okay, yan na. Makikita natin na ang mga damo ay tinutukoy tao. Di ba? Pero kabaliktaran naman dito dahil dito, ang may tatak ay huwag saktan. Bakit? Dahil ito ang panahon na hindi ka pwedeng saktan ng kamatayan, spiritually speaking, ang mga tao. Hindi na pwedeng makumbinsi ang may mga tatak. Kung ikaw police virgin, o ikaw wala 44,000, hindi ka nang masasaktan, hindi ka na madadaya. Hindi ka na madadaya dahil ikaw ay sineryuhan. Pero iyan ay pagdating sa 14, mangangamatay din niya sa chapter 14. Pero dito, paglabas dito, mangangaral pa ang 144,000, paglabas ng hayop, na galing sa ilalim ng lupa, magpupusis sa sino man abutan, hindi ko siya sabi yung book na yun, ha? Hindi ko siya sabi siya yun. Baka naman sabi, hindi ako namin personal. Siya sabi ko, sino man nagtirahan ng demons, sabi niya, tirahan ng espiritu ng demons, ay may kapangyarihan na manakit, sabi niya, and there come out of the smoke locust upon the earth, and into them was given power to the scorpion on the earth, have power. Ibig sabihin, kaya nilang kontrolin ang mundo, except doon sa 144,000. Except doon sa mga police virgin, hindi nila kayang kontrolin. Bakit?
mas pipiliin nilang mamatay kaysa magpailalim sa kanila. Kaya, the fifth trumpet ay dalawa ang ipinakita roon. Katatagan ng mga anak ng mga 144,000 at saka Police Virgin, at mensahe yun doon sa mga Police Virgin, at ang fifth trumpet ay naroon din ang fifth bias. Basahin natin ang fifth bias, Revelation 16. Atin lang muna ito, atin yung muna ayusin yung pagkaano diyan. Okay. Balik tayo sa Revelation 16, the fifth bias, sa verse 10. Verse 10. At ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa lugluman ng hayop na iyon, at naglimit ang kaniyang kaharian, at ninatnyat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. 11. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila na nagsisi sa kanilang mga gawa. Okay, nasa ka na? Sa 11. Okay. Anong sabi niya? And the fifth angel poured out his vials upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they wrote their tongues for pain, and blasphemed the God of heaven because of their pain and their sore, and repented not of their deeds. Kaya dito mga kapatid, ang instead na pahirapan, ay instead na bumalik sa Diyos, ay hindi sila bumalik sa Diyos dahil wala sa kanilang bingit siguro na magpapabalik sa kanila sa Diyos. Kaya ang fifth bias ay tama ang sinabi ng seventh trumpet na parusa sa ibabaw ng lupa. Ito na ay aktual na parusa na ang mga tao sasaktan, ikukulong, balik na tayo doon sa ang tawag nun, slave practice. Ito pa lang ito, slave practice na to. Ang mga pangyarihan dito, yung scorpion. Ibig sabihin ng scorpion, military power. Mayroon kapangyarihan ng scorpion. Ano ba yung scorpion? Panghagupit, di ba? May panghagupit. Sino ba may sambay natin sa panghagupit sa ating panahon? Military. Latigo. Alam mo ba na kahit sa ating bansa, lagi ko siya sabi sa inyo, itong bansa nito, hindi ito bansang malaya. Kahit tayo nagkaroon ng independent. Independent lang na literal yun. Mayroon tayo independent. Kahit tingnan mo yung mga kaso ng mga Amerikano sa Pilipinas na AFP sa military. Mayroon bang kapangyarihan ng Pilipinas sa mga military ng Amerikano? Wala. May kapangyarihan pa ng Pilipinas sa senador ng Pilipinas Kaya ipakulong. Pero pag military ng Amerikano, may kapangyarihan ba? No way. Nang nakaraan mga taon, ilang taon na nagdaan, may pinasuwa. Ano pangalan nun? Smith. Si Smith ng Smith sa Pilipinas. Pero hindi siya na Smith. Hindi siya naparusahan. Bakit? Dahil makapangyarihan ng military. That's the reason na ang gobyerno wala sa ating 5-star. Hindi na niya. Ang military natin may 5-star pa. Nasasakyan ba niyo ito ko doon? The 5-star general. Walang 5-star, 4-star lang. Pero sa Amerika, maraming 5-star. Bakit? Dahil ang 6-star nila ay ang presidente nila. Sa Pilipinas, ang 5-star ay presidente. Ibig sabihin, ang presidente natin katugma lang ng general sa Amerika. Naintindihan natin yan. Kaya ito, ang makapangyarihan sa mundo, kung sino man, tulad ng Amerika, siya ang hagupit, siya ang scorpion sa panahon ito. Sa fifth cell, siya ang makapangyarihan, siya mag-initiate, ay ang makapangyarihan katulad ng Amerika na may mga sundalo makapangyarihan, siya yung
initiator. At sabi niya, ang mga tao ay magagalit sa susumpahin ng Diyos. Ha? Hindi ka ba nasumpahin na akala mo pamulmul, punta ka sa mall, punta ka sa abroad, kung saan ka nakakarating, and dahil ng iyong buhay, ay alipin ka pala. Ha? Hindi mo alam, hindi niyo alam na inuututo lang tayo sa ibabaw ng lupa sa mundo ito. Tingnan mo nang mawala si Marcos. Hindi ako makamarcos. Nang mawala si Marcos, ang pera natin bumulusok na parang jeep. Bakit? Walang Marcos na nagdidepende ng ating pera. Walang Marcos na handang lumaban. Hindi ako supporter ni Marcos. Hindi ako, sinasabi ko lang sa iyo, paano kinokontrol ang isang bansa ng mga pagkapangyarihan. Pag walang matatag, walang sasalungat, ay para kang bumulusok. Kung hindi mo nagkakamali na karang 2 taon, ang pinakamalaki, ang pinakamababang pera sa Asia ay Taiwan. Thailand, something. Sa Asia. Ang ating 10 ay sa kanila 13, parang gano'n. Yung 10 piso natin, bibili nila ng 13 pesos. Pero ngayon baligtad, ang ating 13, bibili nila ng 10. Na sila dati pinakamababa. Ibig sabihin, ang ating bansa ay bumubulusok, pabagsak. Ngayon pa lang, ang mga tao, umihiyaw na ng nasaan ang Diyos. Sinusumpa nila ang Diyos. Alam mo nila yung tao, doon sa meeting, ang tao, 2 klase. Ang tao nagpapasalamat sa Diyos, naligtas sila. Pero may mga naligtas na hindi nagpapasalamat sa Diyos. Ang sabi, nasaan ang Diyos? Kung may Diyos, bakit ito naranasan namin? Parehas yung nakaranas ng parehas na katayuan. Ang iba ay nagpasalamat sa Diyos na ligtas, pero ang iba nagsasabi, walang Diyos. Kaya kung may Diyos pa, bakit maraming pinatay? Madalang salita, the Pepsal ay magpatatag sa mga 142,000 mangaral at same time ay ang mga taong walang pag-asa ay sumigaw sa Diyos. Okay, punta tayo sa 6. Alas 10 pa lang naman. Di pa matagal pa naman mahapon. Sexual. Itong section ni mahaba ito kasi ito executory ito sa mga 666. Kaya mahaba yan. Kaya simula sa 1 ng chapter 9 hanggang sa 12. Andiyan yung mga event niya, pero kung may panahon, balikan na lang natin yan about the 5th cell. Punta tayo sa 6 cells. Sa 6 trumpet, I mean. Nasaan na tayo? 13. Okay. At umihip ang ika-6 ng anghel at narinig ko ang sandinig mula sa mga sungay ng lambanang ito na nasa harapan ng Diyos. 14. Na nagsabi sa ika-6 na anghel na may pakaka, kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates. 15. At inalaga ng 4 anghel na nangahahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang ikatong bahagi ng mga tao. 16. At ang bilang ng mga mahuhong na nga kabayo ay makalawang 10,000 tik sa 10,000, aking narinig ang bilang-bilang. 17. At nakita ko sa pangitain ang mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at ng hasinto at ng asupre
at ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon, at sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre. 18. Okay, yan ang una. Now, makikita mo sa fifth trumpet, tanda natin mo, fifth trumpet, this is the message. Ang mensahe ay magpakawala ang apat na anghel. The four angels na nagdidepende sa Israel. Ibig sabihin ng Israel ngayon, mga kapatid, pinoproteksyon na ng apat na anghel. Pero sa araw na to, ang apat na anghel ay magpapakawala. Ibig sabihin, even ng Israel ay hindi na protektado. Hindi na protektado ang buong mundo dahil papakawalan na ng apat na anghel ang mensahe na saan pupunta. Sabi yan, ay magpapakawala ng mga tao from, sabi yan, and the four angels were lost which were prepared for an hour, and a day, and a month, a year, this day, the third part of May, ay papakawalan na ang trouble. Alam mo bakit? Dahil yung sa fifth cell, fifth trumpet, ay mamamayagpag diyan ang apo, mamamayagpag, suportado ng technician sa Europa, suportado yan. Kaya hindi naman yung makakaupo kundi susuportahan. Kasi ang United Nations at iba pang organisasyon na nagpo-control ng ating mundo. May political power. Pero panahon nito, sa 6th trumpet, nang tumunog ang pang-anim na trumpeta, ibig sabihin, ay nagwawarning na pagkatapos ng fifth cell, ang effect ng sixth cell, correction, napunta ko sa sixth cell nabibigyan ako. Yung trumpet, ang pangitang trumpeta ay, ito yung 3.5 years na paghawak ng man of sin. Yung 3.5 years. Yun ang negative sa mensahe, the fifth vials. Pero, the sixth trumpet ay preparation sa isang Third World War. The sixth trumpet ay the third ay pinapakita ang preparation. Makikita natin. Sabi sa 14, seeing the sixth angel which had the trumpet, lost the four angels which are bound in the great river of Euphrates. Bakit? Kailangan ng umalis, pakawalan ng apat na anghel dahil ang river of Euphrates ang magiging daan ng digmaan. And the four angels were lost, which were prepared for an hour, and a day, and month, and year, for it is the third part of men, para patay ng pangatlong bahagi ng mundo. At nakita ni Juan ang mga number na mga bayo, mga nakasakay, na ang kanilang sandata daw ay nagbumuga ng usok. Ano ba yung nagbumuga ng usok? Kanyon at saka yung scorpion na nagbubuga ng kabandag ng apoy. Ano yun? Tangki siguro yun, pero kasi doon tangki. Pero marami pang mga bagong sandata ngayon na hindi pa namin nakikita. Pero yun ang ipinapakita diyan na nagbubuga ng apoy. Ito ang nagmamarcha na nakita nila. Ngayon, paano ito mayadap ang 6 trumpet down sa 6 vials? Tingnan natin. Balik tayo. Kung mag-uugnay na ba?
16. Verse 12. At ibinungos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates Parehas sa Euphrates ang pinag-usapan. Kaya tuloy. at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. 13. At nakita kong lumalabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. 14. Sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 15. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y dumakatauban at nakita nila ang kanyang kahihiyan. 16. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinawag na Armageddon. Okay. Inipon sila sa dako na tinawag na Armageddon. Sa dalit salita, ang 6 vials ay ang 6 trumpet ay mensahe kung ano ang magaganap sa 6 vials. Kaya, ang 6 vials ay gagawin ng Diyos. Sabi diyan, ay ibubuhos kung nasaan ang Euphrates at doon magmamarcha ang galing saan? Galing sa east. Nasa na yung east niya? I saw that. 12. And the 6th angel poured out his fire upon the great river of Euphrates, and the water thereof was dried up, and that the way of the kings of the east might be prepared. Plural po yung kings from the east. Ilan ang mga hari sa east? Andiyan ang Japan, andiyan ang China, andiyan ang Pilipinas, andiyan marami. Ang sabi yan, magmamarch para matuyo, mapunta, ibig sabihin, ang balas ay kahit ang Israel, ang protection ng Diyos sa lupa ay binitro na. Wala na yung apat na anghel na nagpo-protection sa kanila dahil sila mismo ang may authority na magbigay na warning na ito na ang katapusan. Kaya, ang 6th trumpet, ang mensahe nito ay ang nilalaman nito ay ang tigmaan. Mensahe ito para doon sa everlasting gospel, para sa mga matitirang pailan-ilan. Pero mensahe nito na the Great Revelation, the Great Revelation ay dito sa trumpet yan, tapos na yan, papasok na sa warar Armageddon. Kaya, Christian, bago ang Diyos bumalik, bago ang Panginoong Kristo bumalik, mayroon niya tawag na third world war, or ating terminology niya third world war, sa Biblia ay Armageddon. At yon ang pang-6 trumpet na ang laman niyan ay ang 6 vials at ang mga anak ng Diyos niyan na natitira dahil patay na dito ang marami, patay na ang police virgin, patay na ang mga reportersan, ang natitira diyan, yung ating pinag-aralan na nakaraan. Sino nakakalala na nakaraan? Na mayroon natirang kaunti sa Israel, na tinakas sila, may natira na mga tao na papasok sa millennium, ay ang mensahe diyan ay come out. The last 6 trumpet ay the come out ministry. Ang kanilang mensahe, the everlasting gospel. At para naman sa mga tao, ay ang bayan naman sa kabila ay magsimula na ang third world war. Dahil paano hindi magkakaroon ng third world war?
Kaya ang mga tao hindi sanay malipin. Ngayon ba mga tao sanay handa pa magpalipin? Hindi. Dito kayo pag-execute ng slithering. Ano mangyayari? Kaya wawakasan ang hayop na to. Ang hayop na to wawakasan. Sino magwawakas sa kanila? Tingnan natin. Revelation 17. Nasa 6 trumpet na tayo, no? Revelation 17, verse 12 hanggang sa 7 sa baba. Ang nagsusok puso mo,